Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyo in the next 24 hours from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, so anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan. And also, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Libra, let's see. Next 24 hours. What's coming to you, Libra? King of Wands. May ano kayo, may mga pupuntahan. Pwedeng uuwi sa inyong bahay. Ito yung hometown, no? Halimbawa, nasa ano ka, sa city or sa Manila ka nagtatrabaho. So, in the next 24 hours, maaring kailangan mong umuwi ng probinsya. Yung iba naman sa inyo, maaring merong opportunities to relocate, no? Lumipat ng bahay. Oo, pwedeng abroad. Halimbawa, may dumating na balita, ano, na na-approve na yung mga visa ninyo or yung mga paperworks nyo. Ayan. Yung may mga hinihintay rito na mga approval, dokumento, or even loan, no? Kung meron kang loan approval, especially bank loan or housing loan, ayan, parating na yung resulta niyan in the next 24 hours. Some of you are also going to go on a date in the next 24 hours. So, pwedeng kayo ay busy sa trabaho, kanya-kanya yung career ng partner mo. So, ngayon, in the next 24 hours, kayo ay magkakaroon ng baby time. So, isabihin, mas may oras at panahon kayo sa inyong mahal sa buhay. At yung iba, ito yung mga hindi nyo, yung mga isinasantabi nyong gawin kasi parang it's either tinatamad pa kayo or pagod kayo. So, in the next 24 hours, i-accomplish nyo na yan. Gagawin nyo na. Meron ding reunion, no, sa family. Pwedeng in the next 24 hours, magbabalak kayo na magkaroon ng outing together with your family. Lalo na yung mga malalayo nyong kamag-anak, no. Or even sa immediate family nyo. Meron kasi dito ang celebration. So, pwedeng may isa-celebrate na achievement sa family or anniversary. Collaboration. So, you will be working with someone na meron kang kaparehong goal. Or, merong in the next 24 hours may magdi-discuss ng negosyo sa'yo. Mag-o-offer sa'yo ng business. So, yung iba, pagdating sa trabaho, career ninyo, parang feeling nyo, pagod na or tipong drain na kayo. So, ngayon, gusto nyo na may magbago. Syempre, kailangan you have to take action, look for other opportunities. Kung walang dumarating sa'yo na opportunities, ikaw yung dapat maghanap. Lucky you daw. Ikaw yung dapat maghanap. So, merong upgrade dito. Yung iba sa inyo, magle-level up ang inyong career. In the next 24 hours, pwedeng makaka-receive kayo ng promotion or merong pahaging ang boss mo at sasabihin niya na ikaw ay candidate for salary increase or promotion. Yung iba sa inyo, yung mga challenges nyo sa inyong kaperahan, ito ay matutugunan nyo na, maaayos nyo. Meron ditong solusyon sa inyong problema, especially sa pera. So, pwedeng you will be collaborating
with others. Yung parang may tutulong sa'yo na, oh, ito, bibigyan ka ng idea, paano masolusyonan yan. With the Eight of Swords here, this is your limitations, no? So, I think you will free yourself from your limitation. Yung dati mong sinasabi na, ay, hindi ko kaya yan. So, ngayon, kaya mo na. Yes, kasi yun na yung i-attract mo na energies. So, pagdating rin sa career mo, maraming competition, pwedeng may naiinggit sa'yo. Merong mga, I also see someone gossiping around dahil sa nangyayari sa'yo sa career mo, lalo na kung may nai-improve sa trabaho, sa career mo, sa business mo. Pwede rin mga kamag-anak rin to nag-uusap-usap. I think, wag mo na lang silang pansinin, no? Kung hindi naman yun makakatulong sa yung peace of mind, mas maganda na mag-focus ka sa iyong goals para ma-achieve mo yan. Para kasi yung iba sa inyo, feeling nila paborito ka sa trabaho, feeling nila parang pumapapel ka sa trabaho, parang ganon. So, para some of you, no, merong mga tao sa workplace nyo na working against you. So, you have to really take care and protect your energies. Sa relationship, yung iba sa inyo may ka-connect. Pero pwedeng hindi siya ganun kaseryoso, no? Sa una, na akala mo lang, laro-laro lang, harot-harot lang. But in the end, pwede rin naman tong ma-develop, no? Kasi may darating na challenge sa connection ninyo para doon mo yung mapatunayan na ito palang hindi seryosong relationship, hindi nyo alam na develop na pala at seryoso na. Oo, ito yung tipong sa una walang commitment, kung kailan lang available ang isa't isa sa inyo, kaya saka lang kayo magkikita. Pero eventually, pwedeng may magsiselos dahil merong nagbibigay ng attention sa inyo, or pwedeng ikaw yung magsiselos dahil nakikita mo may nagbibigay ng ibang attention sa person mo. So, pwedeng magkaroon ng parang away or misunderstanding, tapos magkakaaminan kayo na yung pala. Kaya pala ganon. Kasi, the sun. So, there's clarity in your relationship. I feel like from hindi seryoso na relationship na develop, tapos biglang ayaw nyo ng mawala ang isa't isa. Oo. Pwede rin kasing medyo naging toxic yung relationship ninyo. Ito yung tipong ang tawag dyan, nagde-deny. Oo, pareho kayo in denial, pero pareho nyo rin naman gusto yung isa't isa. O ayan, may pagbabago sa feelings ninyo. I feel like magsa-start all over again kayo, pero this time, yung a fresh start. Oo, parang pampelikula to. Tong relationship na to, no? Oo, kasi parang merong na-develop na spark dito sa relationship na to, lalo na kung madalas kayo magkasama. Tapos, there was a time na nagkaroon ng problema, may pag-aaway, and then hindi kayo nagkita for quite a while. And sabi nga, absence makes the love grow fonder, diba? Sa iba sa inyo, na-miss ang isa't isa at na-realize nyo na hindi nyo na pala kaya na wala yung isa't isa. O, diba? Monkey, don't take life too seriously, okay? So, wag daw kayo masyadong magpa-apekto sa pressure sa paligid mo, yung mga problema, kasi lalo ka makaka-attract ng negative energies and hindi ka makakapag-isip ng solusyon. Ayan. So, kung merong kailangan na suporta, no, merong tutulong sa'yo. Because ask and you shall receive. You are not alone. Wow, may koi carp. Abundance. Move with the flow of abundance around you and through you. So, I think wala kang sasayangin na oras, panahon ngayon, in the next 24 hours. Kung ano yung opportunities na dumating sa'yo, especially to your career, business, susubukan mo yan, no? I-explore mo yan. And you will not waste your time. Kumbaga, mas magiging productive ka ngayon.
iiwasan mo na tumambay lang in the next 24 hours. Gusto mo mas meron kang resulta, meron kang nagawa, no, for the day para masabi mo na you are productive and it's going to attract abundance in your life. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.